Mga brothers, for the price na 288,000 pesos, meron ka ng affordable na highway legal na cruiser type na maxi scooter. Ito nga yung FKM Sleek 400 mga brad. So ito magwo-walk around lang tayo ng mabilisan para po sa mga wala pang idea kung anong meron dito kay Sleek 400. Okay? Sa front facing pa lang mga brothers, napaka-premium at napaka-elegant po ng motor na ito, no? Buksan natin para at least makita nyo kung anong itsura ng kanyang mga ilaw, especially yung kanyang daytime running lights mga brother. Ayan, no? Ito pinailaw ko pa lang yung daytime running lights niya, na masasabi ko kagad na kitang-kita ka na. Hindi pa nakabukas yung kanyang 6 LED na headlight. So yun po, ang headlight niya is LED na projector lamp na 6 LED mga brothers. So ito po napakalinaw nito pagka umilaw na o bumato na ang ilaw nito sa kalye. Ang turn lights natin, LED na rin, nasa babang portion po yan. O di ba? Tapos meron tayo ritong napakalapad na windshield na clear po. Ang ganda. Then meron tayong foldable na side mirror dito. Isa sa mga gusto ko to at palagay ko isa sa mga selling point niya yan. Ang ganda ng tingnan ng side mirror niya at saka convenient tignan. No? Mamaya tignan natin sa ating bike pit. Alright, dito sa harapan mga brother, naka-telescopic fork po tayo rito. Sa front suspension, naka 4 piston pad caliper po ang preno natin and equipped po yan ng ABS. Front tire natin mga brothers is 120/70 at 14 inches na wheel mag. CST na yan. At ang kagandahan, naka-tubeless na ito and merong tire pressure monitoring. Meaning mga brad, makikita nyo po ang pressure ng motor sa gauge panel nyo po. Okay, so lipat tayo sa kanyang rear portion para makita nyo po. Ang rear portion nito mga brother, napakalaki ng kanyang LED na taillight. Ayan o. Diba? At isa pa, internal po yung kanyang turn lights, hindi po external. Nasa mismong assembly na rin po ng LED taillight niya. Okay, LED na rin yung turn lights niya na, o, diba? Tapos ang ating lagayan ng plaka dito, may sariling ilaw yan mga brother. Twin shock po ang rear suspension natin dito and good to know or good news, adjustable po yan. 13 inches naman pala ang ating wheel mags dito sa likod mga brothers na merong tire size na 150/70. Tubeless na rin ito at syempre meron na rin itong ABS dito sa likod na naka-disc brake na rin. Meron din po itong tire pressure monitoring. Alright. No, dito sa side profile, makikita na natin komportable na malapad ang kanyang upuan. No, may backrest pa yan. No, nasakyan ko to, grabe, para ako nasa sopa. At parang inantok ako. Yun ang ano ko dito. No, ang grab bar natin dito malaulo ni Batman. At may features pa ito na kakabitan mo na lang ito ng top box. Top box ready na siya, yung bracket niya. Tatanggalin niyo lang tong takip. So hindi na po kayo magpapagawa ng custom bracket niya kung may kakabitan niyo siya ng top box. Bagay dito mga aluminum na top box mga brother. And then under seat compartment, malaki na rin. No, yun lang, hindi kayo makakapaglagay ng full face helmet, pero half face pwede po. Yung kalahati lang, kaya nga half eh. Open face saka full face hindi. And then meron tayong assist lamp para sa gabi, mabisa, kita nyo pa rin yung mga dalahin nyo. So ito yung dalawang compartment niya, isang malapad dito and then isang malalim dito. O di ba? Isang ka pa. Tapos ang gusto ko diyan yung upuan, naglalak siya so hindi ka ma-hassle na mag-ayos ng gamit mo o magkalikot. Ang ating tangke nandito, 13.5 fuel liters capacity. Alright, then naka-smart key tayo rito o wireless key siya. At naka-TFT display tayo rito mga brother. Ito yung ating speed meter na analog, meron pa yan, at RPM. So dito may makikita tayo rito na mode nga natin. So dito speed meter niya, fuel meter niya, and then engine temperature nandyan, odometer kasama. Okay, yung trip 1 mo, alam ko hanggang trip 2 ito. Lipat pa natin. So ito makikita mo rito yung distance niya, battery voltage. Okay, kilometers per liter mo pagdating mo sa fuel system o fuel consumption, sorry. O, tapos average speed, ayan yung mga unit mo. Gusto mo palitan yung unit ng miles per hour, pwede din. Driving time, tire pressure monitoring mga brother. O, di ba? Pwede mo i-convert yun ng PSI, nako-convert po yun. Okay, so meron tayo ritong adjustable brake levers mga brother. Oh. 'Di ba? Adjustable yan into 4 level po yan. Kung gusto niyo ilayo, gusto niyo ilapit. No? Tapos check natin yung mga switches niya. Meron tayong pass light.
Meron pa tayo rito nga brake lock kung ipapart nyo sa mga pasubsob o paahon yung motorsiklo. Pag naka-side stand, hindi siya basta-basta tutumba. Tapos adjustable din yung brake levers natin. Meron tayong left and right. Busina check, malakas na. Low beam, high beam. Ito nga yung pass light niya. Sa kabila, kill switch. May hazard switch tayo. No? Operation o operating button ng ating ilaw sa headlight. Then USB charging port. Then meron tayo rito closed compartment. Yan. Meron pang to, bolt socket, yung sindihan ng sigarilyo sa loob. Pero ito yung USB niya, nakalabas na. So wala nang ka-hassle-hassle maglagay ng USB cable. Ito rin yung kabila. Nalalak po yan. Ayan, para hindi basta-basta malaglag yung mga gamit nyo, cellphone nyo, kung ano pa man. Okay? O, diba? So pag-usapan natin yung makina mga brothers. Sa makina, meron siyang saradong 400cc. So pasok tayo sa mga highway. Ito po yung makina niya mga brad. Pagdating sa kanyang dulo, kaya niya ng 29.1 horsepower. And then arangkada nito is 33.5 Newton meter of torque mga brother. So malakas-lakas na rin para sa isang 400cc. Tsaka nang namaneho ko to, napaka-swabe ng takbo niya, no? Since may bigat na siya na 200 kg, pero magaang siya pag tumatakbo ng mga brad. Parang nasa 150 kg lang ang tansya ko na yung bigat na nararamdaman ko sa kanya. 4 valves na ito mga brother. And then naka-single overhead cam. Alright? At mataas po ang compression ratio natin dito. Tapos naka-liquid cooling na po siya. Ito po yung radiator niya. Nandito po. Hindi lang makita rito sa camera pero nasa unahan po yung cooling niya, no, para siguradong naglalamig. Wala na po rito sa gilid kasi malaki. Hindi na mailalagay dito sa gilid ng motorsiklo. Alright. So ang upuan natin is may taas na 745mm lang. Para lang po kayo naka-cruiser bike mga brother. And then yung bigat niya, sabi ko nga 200 kg. Ang ating ground clearance dito mga brothers is standard po na 140mm. So kahit paano yung mga matataas na humps, malalalim na lubak, kaya-kaya po daanan nitong Slick 400 ng FKM. Okay? So mga brother, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo ang ating quick walk around dito sa motor ng FKM. Ito nga yung bagong labas nila na Cruiser Maxi Scoot. Ito nga yung Slick 400. So sa mga interested, pwede na po kayo mag-PM sa ating Sort Moto FB page kung gusto nyo pong mag-apply o mag-cash ng itong motor na ito for the 288,000 pesos po. Okay? At i-assist ko po kayo dyan mga brother. At advocacy po natin matulungan kayo na makapaglabas ng mga dream bike, especially mga big bikes nyo at kahit mga small displacement pa yan, especially dito sa FKM. So paano mga brothers? Ride safe and cheers!